Good morning everyone po. Kamusta po ang lahat? So, the vacation is over and back on track na tayo. Dapat salubungin natin yung linggo na masigla, malakas. And syempre, thank you Lord sa pahinga. So, sa kahit anong ginagawa mo sa buhay, sa kahit anong pantrabaho mo, kailangan meron kang pahinga. Hindi po pwede na dire-diretso yung work natin or yung dapat meron tayong time out kasi yung machine nga kailangan ng pahinga ikaw pa. So ano natin, pasalamat tayo kay Lord na bigyan tayo ng pahinga. Hindi po pwede na hindi po pwede na dire-diretso tayong function. So, in the 24 hours, nagpapahinga pa rin tayo. But, about in a year na dire-diretso, kailangan meron tayong time out. Kailangan meron tayong in between pahinga. So, as an OFW, take that opportunity. So, we have given 4 days kahit paano na pag-relax no nakaraan. So, meron nung merong kung applicable to sa inyo or na-interview ako before ng company ng puti. So, UK company siya. Pero hindi natuloy. So, ito yung sila sa akin. Ang sistema pala sa kanila, 11 months ka lang pwede mag-work. Dahil pang 12 nila, papersahin ka nila mag-leave. So, may importante sa kanila yung pahinga na empleyado. So, hindi ko alam. Siyempre, as Pilipino, tayo naman. Kung gusto mo magbakasyon, bahala ka, diba? Wala kasing benefit sa Pilipinas. 30 days leave. Wala po tayong ganun. Meron lang po sa Pilipinas, 15 days vacation leave and 15 days sick leave o 14, hindi ko na po maalala eksakto, pero nung nagtrabaho po sa Pilipinas, yan po yung naalala kong benepisyo. Pero dito po, pinupwersa po nila na magpahinga yung tao. So, yung mga puti. So, Briton yung nag-interview. Hindi daw po pwede. Siguro may pag-aaral sa kanila na dapat yung empleyado hindi pwedeng mag-work ng continuous 12 months. So, marami pong company siguro na dito na nagpadat ng ganong sistema na paid po yun paid leave po yun. Tapos yung ibang company pwedeng putol-putol, flexible. Ibang company naman po, isang bagsak lang po binibigay. Ibang company, double, na lang, 13, parang yun na yung 13 month. Balak sa buhay mo, gusto mo mag-leave o hindi. Basta yung puti, alam ko po, hindi sila pwede mag-work continuously for 12 months. So, ayun, yung mga ganong company, pinapahalagahan nila
yung iyong siguro yung well-being. Di ko alam yung dahilan kasi hindi naman po ako nakapag-work doon. Sa mga nakapag-work po dyan sa mga puti. So, siyempre lalo tayo OFW. Importante na may pagkain. Hindi po pwede dire-diretso. Kahit paano po magpahinga. And lalo na kapag relax ka, sobrang daming realization na may isip mo pagka ikaw ay nagpahinga. Pero wag mo i-relax yung utak mo sobra-sobra kasi minsan pag na sobrang relax hindi ka na nagpa-function ng tama or imbes na ma-inspire ka or ma-motivate, halo ka na daw. So ano mo lang, yung pahinga lang, yung pahinga mo pahinga, yung pahinga ay huwag mo alisin yung direction mo sa buhay. I-maintain mo yung direction mo sa buhay kasi medyo mahirap mawala. Yun, sabi nga ni si Elon Musk kasi workaholic. Ano siya, gusto niya preoccupied siya, and sabi niya nga ano daw, huwag tayo anong tawag doon sa nananaginip ng gising, English yung terminology nila doon wishful thinking. Yan, iba po yung wishful thinking sa totoong pangarap. Usually ang wishful thinking po kasi yung wishful thinking tayo, usually yung mga leisure tsaka luxury yan yan po yung mga wishful thinking natin So sabi niya, di ba si Elon Musk dahil sa workaholic siya, yung tirahan na niya doon siya nakatira sa company niya. Actually may purpose po yun kasi kung wala kang bahay, di ba yung lahat ng mansion niya, bininta niya lahat. Ngayon, bininta mo yun, wala na siyang tax. Isipin mo yun, gano'ng kalipit. So, as a business owner din, ayaw niya rin magka-tax. So, nasa inyo na po kung sino yung gusto nyo gawing pattern with regards to sa pahinga. So let's program ourselves na ma-inspire tayo, ma-motivate, and being on track. Yung program yourself mo pag nagbakasyon ka, na-relax ka para ma-inspire, para ma-motivate, at para yung track mo, mag-stay ka doon sa gusto mong tinatahak. Yung totoong pangarap, hindi wishful thinking, hindi luxury, hindi leisure. Hindi yung reward ang iniisip natin. So, mas madalas po kasi ang iniisip ng mga Pinoy or Malay, siguro applicable, yung reward ng mga pangarap mo. So, let's be on track. Siyempre, kalaban natin, katamaran. And I believe in this place is delayed gratification. Lahat ng reward mo, nakukuha yan sa huli. Lahat ng reward, sa huli yan nakukuha. Hindi yan sa unahan, hindi yan sa likod. Sa huli. So,
Diba yung mga athletes, yung mga race, nag-aano sila, prepare sila na 6 months for ilang minuto lang yung ano. So, yung tinatagal ng event. And yung reward, nasa huli. So, in any event ang pangarap mo, ayun. So, kung trip mo itong mga ganitong usapin, follow mo po yung Dumidiscarding Pinoy, join the group, and let's try to give some value po. Ilan po, mapagpalang araw po sa inyo lahat. God bless po.